Oh, yun, tumunog siya. Oh, yun, oh. Oh, naghulog, oh. Oh, yun. Yun, pumasok, 11. Hindi ko sinasuggest na ganun yung gawin nyo sa piso wifi vendor ninyo. Ayan, oh. Makikita nyo sa aking isang cellphone, oh. Ayan, oh. Ito yung pang testing ko. So, dati, yung portal na to, hindi mo makikita talaga. Kailangan mo pang i-off ito, patayin yung machine, para pagkabuhay niya, makikita mo ulit yung kanyang portal. So marami nagagalit na customer kapag ganun dahil naka-in-game sila. Paano kung nag-ML sila tapos kailangan mo patayin yung machine, yun doon nagkakaroon ng problema. Talagang abala po talaga at nagagalit ang mga naghuhulog dito. So ayan guys, so pakita ko lang yung piso wifi vendor ko. Ayan, oh, guys, so yun yung kanyang antena, nasa baba lang. So dito ko lang ginawa sa baba ito. Ako na rin ang nag-assemble. Tapos ito guys yung problema niya, nawawala yung portal niya. Minsan connected ka, biglang magdi-disconnected. Yun ang problema po nito. Tapos minsan may maghuhulog na player, hindi na nila makita itong pangalan ng piso wifi vendor. Punta tayo settings. So ayan, oh, Wi-Fi claim, click natin. Ayan, yung pangalan ng piso wifi vendor. Hindi po lumalabas yan kapag nag-disconnected na siya. Kaya hindi na sila makahulog. So yun po ang problema niyan. Marami akong kino-comment sa mga nag-upload na piso wifi kung kani-kanino na ako nagtanong. Tapos yun sinasabi nila, SD card kailangan daw i-replace. Tapos USB LAN kailangan palitan. Umiinit daw yung board ko, palitan daw yung antena. So maraming suggestion. Pero pinag-aralan ko muna ito guys. Tapos kasi kung gagastos tayo, sayang naman ang pera. Anuhin natin yung antena na yan. Gumagana naman siya. Tapos nagko-connect naman siya. Pinag-aralan ko kung baka marami na yung nakakonect. Kaya bumibitaw na yung signal. Pero napag-isipan ko guys, dati ito ay nakakonect ito ng 15 player, hindi naman ganun ang nangyayari. So ibig sabihin, pwede naman maraming mag-connect dito. So ibig sabihin, malakas yung antena ko. Tapos may nagsabi na USB LAN ay bumibitaw doon. Palitan ko and then yung ating custom board umiinit. So yan, pag-usapan natin dito yan guys. At meron akong na-discover. Basta gawin nyo na lang or hindi itong mapapanood nyo sa video ko. Baka makatulong lang guys Kasi sa ngayon, kita nyo naman yung portal ko lumalabas. Ayan, no? Oh, piso wifi vendor. Dati hindi po yan nakikita. Tapos pag nakakonect ka na, hindi na po siya bumibitaw. Dati po bumibitaw. Isa lang tao nagko-connect dito isang tao pa lang. Nawawala na agad yung signal niya. So yan guys, pag-usapan natin. Tapusin niyo ang video nito at ito pag-uusapan natin ngayon yung piso wifi vendor ko. Sobrang daming problema po nito. Itong piso wifi vendor ko. Kaya ako ay nahihiya talaga sa mga gumagamit itong mga naguhulog dito kasi bumibitaw nga. Napapahiya po tayo dito So yan ngayon ay medyo okay na. Nire-required ko silang maghulog dito para masubukan ko talaga ng mahabang oras kung bibitaw pa rin siya doon sa ginawa ko. So dalawa po yung pinalagay ko dito. Ito yung isa, share wifi, at ito ay backup ko lang. Backup ko lang po itong piso wifi vendor ko. Kung magloko po yung isa, meron po tayo isa pang machine. Ito po ay cloud-based. Ibig sabihin po ng cloud-based ay nakasystem po yan at kontrolado po yan ng isang company sa Maynila. Yan po, which is share wifi. So makokontrol po nila yan. Pero napakaganda po nito. Guys, napakaganda niyan. Sobrang lakas po nito magbigay ng signal. Tapos remote, pwede mong gamitin sa cellphone mo, baguhin ang settings. So ganun din naman itong piso wifi vendor. Pagkakaiba lang nila is naka-custom board to, may mga board to sa loob. Ito po ay walang board po yan. As in coin slot lang po talaga yung inulugan lang natin ganito. Yan lang po ang laman nito. At may LED signage pa yan, yung nakagandaan dyan. So dito, balik tayo sa pag-uusapan natin sa ating na-discover ko dito sa ating piso wifi, yung naging problema niya na ginalaw ko sa loob. Papakita ko po mismo yan sa inyo. Watch this video. So ayan, natanggal ko na guys yung lock. So buksan na natin. So hilahin ko na to. Yan. Nilalabas ko na guys. So
So saktong-sakto lang yung gawa ko ng cage niya. Ayan, oh. Tapos may tuturo ako sa inyo guys kung anong ginawa ko pa dito. Ayan, oh. Medyo mahigpit lang. Ayan. Yun. Natanggal ko na. So wala akong tagahawak ng camera. Kaya medyo gigilid ko muna. Hanapan ko muna ng magandang pwesto. So sige, bago ko buksan, pakita ko muna kung ano yung ginawa ko pa dito. Ito guys, oh, nilagyan ko siya sa labas ng fan. Bubali, meron akong TikTok shop sa account ko. And then bumili ako nito. Ayan guys, oh, ang lakas ng higop niya, oh. Naglagay ako, binutasan ko tong box niya, tapos nilagay ko yung pan dito sa likod para mas malamig yung hangin niya sa loob. Tapos naglagay ako ng extension dito sa labas para yung ating antena ay dito na rin siya nakasaksak. Ito naman yung sa pan niya. So naglagay ako dito para hindi na masyadong crowded sa loob at mabilis kong ayusin. Tapos mapapansin nyo guys, paloob yung buga ng hangin niya. Pag napansin mo dito, oh, ayan, oh, dito guys, oh, oh. Labas dito yung hangin pati dito. Ayan, oh, ang lakas, oh. Pag nabuksan mo yung loob, sobrang lamig talaga ng loob. So ganun ang ginawa ko, sa halip na pahigop papunta sa labas, ay gusto ko paloob. Maintenance lang talaga, linis, siyempre nadudumihan pa rin yung loob, parang nagkakaroon ng lawa, pero linis lang, sipag lang sa paglinis. Tapos ang kagandahan nun guys, siyempre pag paloob ang hangin, di ba pag tayo nag-electric fan, ang nangyayari, di ba parang ang pakiramdam natin, tayo, relax, malamig. So ganun din yung sa buga niya. Pag papunta doon, yung board natin is mapapalamig niya ng todo. So ayan guys, bubuksan na natin. So suggest ko muna sa inyo guys, sa mga kapanood ng video ko, bumili kayo ng ganito kasi parang nahinaan ako doon sa panya, yung sa loob, maliit lang kasi. Orange Pi 1 ito eh. So yung panya nasa board na, yung maliit. So parang hindi ako, nakikita ko kasi yung ibang piso wifi, meron ditong butas. Nandito yung pan nila, napahigop ang buga ng hangin. Ito naman sa akin, ako nang bumili nito, ako na nagsira, nagbutas dito. Tapos, paloob naman yung buga ng hangin niya. Tapos pahigop, dito nagagaling yung hangin. So, dapat sipagan mo na lang mag-maintenance, linis lang sa loob. So, wag na natin patagalin guys, buksan na natin yung loob. So, ayan guys. So, malaki ang pinagbago niya kaysa dun sa dati Naglagay ako guys dito ng mga katips, naglagay ako dito ng UPS. Tapos, pinalitan ko siya ng USB LAN. Yun, nasa loob, nasa ilalim guys, you know. Yan. Pinalitan ko siya nito. So, wala pa rin nangyari. Isip ako ng isip. Tapos, may nagsuggest uminit na yung board. Ngayon, ang board, ginawa ko, bumili ako nga ng pan. Kaya nakita ninyo guys, may pan dito. Ayan o. Kaya may pan siya. Para mapalamig niya yung board niya. So, ganun pa rin. Lahat na ginawa ko dito. Ito, pinapapalitan nila sa akin yung power supply niya. So, okay naman yung power supply eh. Hindi naman siya namamatay eh. So, ito na guys. Moment of truth. Ang napansin ko dito sa board guys, itong pan din niya. Ito. Yan o. Ito. Itong pan na to. Umiinit siya. So, natural lang naman kasi pumuputa yung kuryente dun eh. Ngayon, ang pinag-aralan ko guys dito, mga katips, ang naisip ko is, total kaya naman niya ito, yung pan niya, ay napakalamig ng loob niya. I-pull out ko na lang yan. Kaya ang ginawa ko dito guys, ito na makikita nyo ito. Yan pinull out ko siya. Hindi ko na siya ginamit. Ang pangalawa pa dito is sobrang ingay na niya, parang nagmamalfunction na yung ingay niya, yung ikot niya. Kaya nag-decide akong tanggalin na lang kasi total yung sobrang lakas ng hangin niya dito sa loob is yung board na pakaliit niyan ay kaya na niya palamigin yan. Yun lang po ang ginalaw ko talaga dyan. Subukan yung tanggalin na lang itong pan niya at kaya naman niyang palamigin. Basta meron kang ganito na pan, kaya naman po niyang palamigin yan. Simula po nung binaklas ko to, yung tinanggal ko yung connection niya, ayan na, okay na po siya. Hindi na siya nawawala yung kanyang
portal. Tapos pag naguhulog, hindi na po nawawala yung kanyang time. Hindi na rin nagloloko yung di-disconnect. Okay na po siya talaga. Yan lang po yung ginawa ko. Basta guys, kung kaparehas ng problema, subukan nyo, wala namang mawawala. Kasi ang trabaho lang naman ito ng pan na to, palamigin niya yung isa pang board na nasa likod eh. So imposible namang hindi mapupuntahan ng hangin yan, kasi yung hangin naman nandito lang sa loob eh. So kahit nasa likod pa yan, kaya niyang palamigin yan. Sa laki nitong pan na to, ay di ba yan, no? Sa lakas ng buga niya, lumulusot lang nga sa coin slot yung hangin sa lakas ng hangin sa loob. Ito nga halos di na uminit, yung UPS. So yun lang guys ang suggest ko. Tanggalin nyo na lang yung connection ng pan, at yan talaga ay totally nainit umiinit na, dadama yung board. Simula nung binaklas ko yung connection niya, okay na po siya. So yun lang guys. Kayo pa rin po ang magdi-decide ng inyong piso wifi. Sa video ito, tinuturo ko lang kung ano yung na-experience ko at yung napag-aralan ko. Kumbaga, na-discover ko siya na pwede namang hindi gamitin ng pan dahil meron naman akong malaking exhaust dito. Yung nilagay ko, binaligtad ko lang na para yung hangin niya is paloob. So, gawin nyo na po. Kita nyo naman working, Ang dami nilang sinasabi sa akin mga problema na pantang power supply. Yung coin slot ko daw ay maaari may problema na. Ang dami po, pero yun lang po, bubunutin ko lang yung pan na yun. Yun lang ang solusyon. Napakadali. Okay na po, hindi ko na kailangan bumili pa ng isang. Nakatipid ako. Magkano po ang isang piso wifi bento? So nakatipid po ako dahil meron naman ako nito. Ayan, backup lang naman so pwede na to. So hindi na po ako bibili. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Medyo napahaba yung video ko, so bahala na po kayo. Ayan lang yung kita ng aking piso wifi bento. Tandaan, backup lang po ito. Kapag nagluloko lang yung isang system na rin, isang share wifi, ay dito po sila naguhulog. Pero pinakamalakas ko pong kumita talaga ito, share wifi, kasi napakalakas po talaga ng bigay ng signal niya. Ibig sabihin po, pinagkaiba nitong piso wifi bendo at saka yung share wifi ay kung ang speed po niya is napakalakas, ay bigay na bigay po itong share wifi. Ito po pagdating dito medyo limitado, malag pero dahil sa malakas naman at in-upgrade ko yung aking ISP, malakas na rin po yung bigay ng signal niya. So may pagkakaiba lang talaga sila sa dumadaan kasi sa custom board, siguro medyo napipigilan ng konting speed niya. But so far po, okay naman po. Kasi kung mahina yung internet ninyo, tapos ganito yung gamit mo, piso wifi bendo, ay talagang mahina po yung malagyan. Dahil malakas po yung aking ISP, kahit po ganito yung piso wifi bendo ko, malakas na rin po ang lalabas dyan. So yun lang guys, and maraming salamat sa inyong panood. Huwag niyong kalimutan guys na maglagay kayo ng pan. Paloob ang gawin ninyo, huwag yung palabas, paigop. Kasi di ba pag may electric pan tayo, pag tumatama sa ating katawan, gumiginawa ang pakiramdam natin. So ganun din po yan sa board. So naglagay lang ako extension dito para mas madali. So ako na po ang bumuo lahat niyan. Ako na rin po nag-assemble. So yan yung ating router ng share wifi. Dito po yan, para dito. At yung nagbibigay ng signal dito sa piso wifi natin at saka sa share wifi, dumadaan po siya dito sa dalawang to. Ayan. Ito yung UPS ng switch hub. Ito yung switch hub sa may taas. Ito yung nagbibigay ng kuryente, itong UPS nito. May pagpipilian po tayo dyan na 5 volt, 6 volt at 9 volt. So mas maganda rin po ito. At wala pong patayan yan. May sarili namang UPS itong ating router, kaya kahit brand out, tuloy-tuloy po ito. So yun lang guys. At maraming salamat sa inyong panonood ni Tips Adventure TV. Sana may natutunan kayo guys. Huwag nyo kalimutan ito Bunutin nyo lang. Bunutin nyo lang po yung ating ating tawag dito, yung pan. Nakasakit lang naman yan Bunutin nyo lang, okay na po yan. Yung mga mahilig maglag, yung bumibitaw ang signal, nawawala yung portal, yan po, kailangan palamigin nyo yung ang target po natin, palamigin yung custom board natin sa pamamagitan nitong pan na to, para hindi na po siya uminit at hindi po mawala yung portal at hindi siya ma-disconnect. Tapos tanggalin nyo na lang itong pan na to, kasi umiinit ito umiinit, nadadama yung board.
So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-follow kay Tips Adventure TV, and i-follow nyo na rin guys ako, or i-add nyo ako sa aking Facebook page, aking Facebook account, Tips Beat. Ayan po guys, at sa TikTok, ayan guys, sa mga TikTok ko, at sa aking YouTube channel na Tips Adventure TV. Maraming salamat guys. Mabuhay po kayo. Ayan guys, yung mga player natin. 24/7 po yan. Mga malulupit na mga player ko, mga bata.